Ang pag-reveal ng isang karakter na singlakas o mas malakas pa kay Sukuna. Ang pag-appear ng iba pang mga alien mula sa Simuria na ang nagsilbing parabang representatives at mga diplomat para sa kanilang planeta. Nandito rin ang introduksyon ng kapatid ni Maru na si Cross, ang kung ano talagang binabalak ng Japan at nitong sila Usami sa kung paano nila i-handle ang Sukuna level threat na ito. Ang pagkakatuklas ng magkapatid na Okutsu ng mothership ng mga Simurians, ang Nonax, at kung paano nila paniniwalaan na meron na talagang mga aliens na nag-arrive sa Earth. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin dito sa ating full chapter review ng Jujutsu Kaisen S3 Modulo Chapter 2. Kaya naman wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter na ito sa Kyoto Future Science Lab at dito'y nag-uusap si Mino at si Usami kung tama daw bang gagawin nila ang pagkilos bago magkaroon ng desisyon ang Ministry of Health, Labor and Welfare. Dahil ayon dito kay Mino, paano nalaman kung nagke-carry ang mga aliens na ito ng mga foreign viruses na hindi nila alam kung paano gagamutin. Pero ayon naman kay Usami, kung ganun nila titingnan ng mga aliens, hindi nila maiiwasan na ma-offend at magkaroon ng violent reaction ng mga ito na eventually pwedeng mag-cause ng isang all-out war. At hindi lang yon ang dahilan din kung bakit gustong mauna nitong si Usami ay para hindi magkaroon ng massive na reaction mula sa Japan. Mas maigi na daw na dalawa lang sila na pupunta bilang representatives ng Earth kaysa naman napakarami pa ng ibang mga Japanese na pumunta para lamang makipag-usap. At hindi nga nagtagal ay nagkita-kita na ang representatives ng Simuria at ang representatives na ito ng Japan. Dito na nai-reveal ang dalawang aliens na ito. Hindi naman ito nagpatagal pa at ipinakilala agad nila ang kanilang sarili. Sinabi ng isang nilalang na kamukha ni Master Tengen na ang pangalan niya ay Jabba Roma at siya ang nagsisilbing diplomatic envoy mula sa Simuria. Ang isa pang Simurian na nasa likod naman niya ay ang kapatid naman guys nitong si Maru. Siya ay si Cross, ang dispatched personnel mula sa kanilang clan. Makikita din naman natin dito guys na hindi sila hostile, hindi sila nagbabalak talaga na magsimula ng gulo. Pagkos nagpapasalamat pa nga itong si Jabba Roma sa napaka-warm daw na pag-welcome sa kanila ng mga Earthlings. Kaya naman in return ay ibabalik nila ang hospitality na ito. Pero from this point, para bang may pumasok at sumagi na agad sa isip ni Usami. Bakit marunong silang magsalita ng Japanese? But still, hindi niya pwedeng ipahalata na medyo naghihinala siya. Nag-act siya ng napaka-normal at napakabait sa harap ng mga aliens na ito habang sinasabi na okay lang daw yun. Ganun daw talaga ang nararapat na pag-welcome ng mga visitors habang ipinapakilala ang kanyang sarili na siya ay si Usami, ang elected na interim Minister of Foreign Affairs at ang subordinate naman na kasama niya ay si Mino. Nagpapakumbaba at nagpapakita lamang na hindi kinakabahan ng dalawang ito pero deep inside may tumatakbo na sa isip nilang dalawa na baka sa pamamagitan ng pag-break ng language barrier na ito, magkakaroon ng advantage ang mga Simurians. Hindi rin naman nagtagal at biglang may in-request itong si Jabba Roma habang sinasabi na kung pwede daw, meron pa silang isang representative na gusto nilang maging present sa meeting na ito. Na sinagot naman itong sila Usami na wala namang problema. Naturally, okay lang naman kahit sinong mga representative nilang ipadala kung mag-uusap-usap lang naman sila. Kaya naman itinanong din itong si Usami kung may concerns daw ba itong si Jabba Roma dahil bakit naman bigla na lang para bang nagdaalangan ito na papasukin ng representative. Na sinagot ni Jabba Roma na actually hindi nila masasabi basta-basta na unarmed o para bang walang mga dalang sandata na para bang hindi threat ang representative na ito na gusto nilang isali sa meeting. Nang palabasin nilang representative, dito na naramdaman ni Mino at nitong si Usami ang overwhelming aura ng representative na ito. Pinangilabutan ang dalawang ito. Kaya naman after that meeting, it's as if para bang stressed ang dalawang ito habang pinag-uusapan na nananaginip lang daw ba sila. Dahil kung hindi, nasa napakamapanganib na sitwasyon ang buong mundo. Dahil ang katotohanan daw guys, sa aura pa lamang ng representative na yon na tinutukoy ni Jabba Roma kanina, kayang-kaya niya talagang wasakin ang isang buong nation kung gugustuhin niya. Kaya naman dito naintindihan ni Mino at nitong si Usami na yun daw pala ang ibig sabihin ng isang Sukuna level threat. Na para bang sa ginawang meeting nila,
ipinamumuka sa kanila ni Jabba Roma ng mga Simurians na kayang-kaya nilang sakupin ang buong mundo anytime they want. It is just a matter of whether magko-cooperate ba ang mga Earthlings sa kanila o hindi. Hindi lang yon, nagbigay daw ito ng mga conditions. At ang kondisyon na yun guys, ay nakita natin na nai-apply at nai-a-adapt na mula pa lamang sa Chapter 1. Yun ay i-allow ang mga Simurian ambassadors na mag-aral at matuto ng sorcery. At hindi lang yun, kailangan din nilang hayaan na ang mga sorcerers na yon ay sundan at bantayan ng mga Simurians para matuto ito ng kung paano nag-work ang mga sorcerers at ano ang kanilang nature. Na ayon dito kay Usami, to be honest daw, magaan pa nga lang daw yun. Kung tutuusin, pwede pang humiling ng mas mabibigat na kondisyon sa mga Simurians pero ganito lamang kagaan ang ibinigay sa kanila nito. Dito na nagsimulang magkaroon ng mga panibagong desisyon itong si Usami na ibibigay daw niya ang trabahong ito na ang mag-handle at ang makipag-cooperate sa isang Simurian sa Okutsu siblings na hindi naman agad inagrihan ni Mino dahil kahit na daw talented ang magkapatid na yon, mga bata pa rin sila. Pero may rason naman guys kung bakit yun ang naging plano nitong si Usami. Currently, as of now naman daw, hindi naman talaga hostile ang mga aliens na to. Kaya okay lang kung pasasamahin niya ito sa mga bata dahil wala din namang balak basta-basta maging violente ang mga Simurians. Hindi lang yon dahil napakarami nga guys ng mga issues ng napakaraming mga controversial na mga pangyayari simula nang magkaroon ng Paranormal Resolution 62 years ago. Nagkaroon na din ng napakaraming banta sa Japan. At ngayon na sinabayan pa ito ng napakaraming issues tulad na lamang ng pagdating ng mga alien, isang Sukuna level threat kapag na-reveal ito sa public at kapag nalaman ito ng napakaraming mga tao na magpapanik lalong-lalo ng ibang mga nations na magre-retaliate agad, magiging delikado yun dahil magkakaroon ng all-out war na dahilan kung bakit ayon dito kay Usami, kailangan nilang maiwasan yun. Hindi nila pwedeng hayaan na mag-resort ang lahat ng mga bagay na ito sa isang napakatindig gera dahil magkokost yun ng napakaraming buhay and mataas ang tsansa na matalo pa sila ng Simurians at masakop ang buong mundo. Kaya naman ang binabalak ni Usami ay ang gamitin ng mga bata, ang palambutin ang puso ng mga Simurians at ng mga aliens gamit ang new generation kung paano kumilos ang mga bata, kung gaano sila kabuti at kung gaano magiging posible ang magkaroon ng maayos na relasyon sa gitna ng aliens at ng mga Earthlings. Dahil kung tutuusin guys, wala silang choice. Hindi nila pwedeng paalisin ang mga Simurians at hindi din naman nila choice na mag-resort sa gera. Kaya ang natitirang choice na lamang ay ang humanap ng paraan ay ang mabuhay sa Earth ng kasama ang mga Simurians. And switching of scenes, makakarating na tayo guys sa magkapatid na Okutsu. Na kung saan hindi pinaniniwalaan ni Yuka ang pinagsasasabi ni Tsurugi. Bakit naman daw bigla na lamang pumasok sa isip ni Tsurugi ang tungkol sa mga aliens? Kaya naman sinabi sa kanya ni Tsurugi na inamin yon sa kanya ng kriminal. Isa pa sa nagpupush sa ideya nitong si Tsurugi is that inamin na daw at ina-reveal na ng headquarters ng Jujutsu Tech na for the first time daw matapos ang insidente ni Ryomen Sukuna ay ngayon lang ulit nagkaroon ng isang insidente ng isang special grade level threat. Kaya naman hindi talaga malabo na totoo ang tungkol sa pagdating ng mga aliens. Kaya naman dito na nagsimulang kabahan nitong si Yuka dahil alam niya na yun ang kalaban na nagdulot ng napakalaking scar sa noo ng kanyang lolo na si Yuta. At hindi lang yun, inexplain din itong si Tsurugi na ang ginagawa daw na krimen, ang ginagawa na human trafficking ng kriminal ay nagke-create ng billions ng money. Kaya naman hindi ito basta-basta titigil sa ginagawa nilang business not unless totoo ang threat na nagbabanta sa kanilang buhay. Kaya naman mataas ang tsansa daw talaga na totoo ang mga aliens. Na to mention, parehas nilang nakita kung anong ginawa ni Maru. Na sinagot naman ni Yuka na wala naman daw problema sa ikatlong mata nitong si Maru dahil napakarami din naman daw ng ibang mga sorcerers na kayang gumawa nito. Na sinagot din nitong si Tsurugi na hindi yun ganun kasimple. Nakita nila na may kakaiba dito sa mata ni Maru at palagi din nga guys may band-aid ang mata niyang ito. Meaning, hindi niya ito naaalis, hindi ito basta-basta dulot lamang ng sorcery. Kung hindi, may kinalaman ito sa kanyang biological build. Pero ang point dito is that hindi nila magagawang patunayan yon. Binabalak sana nila na itanong kay Usami pero magiging napakapambabastos daw nun. Dahil ipinapresenta at inintroduce nga ni Usami sa kanila si Maru bilang inspector for security treaty signatories.
at wala silang karapatan, wala sila sa posisyon para magtanong ng mga private na information tungkol kay Maru. Para dito naman kay Yuka kung ganon, bakit hindi na lamang mismong si Maru ang pagtanungan nila? Pero hindi din naman umagari doon si Tsurugi dahil hindi nga niya ito pinagkakatiwalaan. At kung alien daw talaga si Maru, bakit naman ito basta-basta amin? Kaya naman nag-iisip ng malalim si Tsurugi hanggang sa may pumasok sa isip niya na ideya. At yun ay ang tanungin mismo ang kriminal. Kaya naman wala nang atubili at pinuntahan ng magkapatid na ito ang truck na magdadala sa kriminal sa kanyang kulungan. Nagsinungaling sila kay Mino habang sinasabi na mag-i-inspect lamang sila dahil possibly may mga dalang explosives ang kriminal na to. Pero ang katotohanan, in-interview nila to habang tinatanong ang kriminal kung ano daw ba ang katotohanan sa tinutukoy niyang mga aliens. Nagkaroon ng napakaraming palitan ng information sa gitna ng dalawang ito at nagpapakita pa na hindi hostile itong si Yuka at itong si Tsurugi para mag-cooperate ang kriminal. Kaya naman sinabi talaga ng kriminal ang lahat ng info na nalalaman niya. Magmula pa lamang sa kung paano niya nakuha ang information na dahil na daw sa technologies, nagkakaroon ng napakatinding data breach ng data leak na kung saan ay nakuha nga niya ang impormasyon tungkol sa mga Simurians. Dito din ay nagtataka at hindi pa nga naniniwala itong si Yuka kaya naman sinabi ng kriminal na ito na kung sila daw mismo, mga sorcerers na gumagamit ng mga absurd ng kung ano-anong klase ng mga magic, bakit hindi sila maniniwala sa aliens? Pero hindi pa rin talaga kumbinsido itong si Tsurugi nang dahil lamang sa simpleng mga salitang yon. Kaya para dito sa kriminal na to, then mas maganda daw kung makikita nila yun mismo nang gamit ang kanilang sariling mga mata. Dito na nilinaw ng kriminal na meron daw lumulutang na isang spaceship sa Japan. At ang spaceship na yon ay naglalaman ng 50,000 na mga aliens na nangangahulugan guys na napakalaki nun. Hindi yun basta-basta maitatago na lamang sa kalangitan. Kaya naman ayon dito, mataas din ang tsansa na tulad ng mga curtains, gumagamit din ng similar na technologies ang mga Simurians na ito. Kaya naman naitatago at naiko-conceal nila ang visibility ng kanilang mothership. Na alam naman natin guys, ang pangalan ng ship na yon ay ang Nonax. Hindi lang yon, since hindi nga nila ito makita, mataas din daw ang tsansa na hindi din bumababa ang mga aliens. Meron silang sapat na resources for now, pero at some point kukulangin din sila at kakailanganin nilang kumuha ng resource mula sa Earth. At kapag nangyari yun, mawawala at mawi-wear down daw ang ginagamit nilang curtain. Ayon din sa kriminal na ito, magkakaroon daw ng meeting at 8 PM kinabukasan. Kaya naman sa pagkakataon na yon, mataas ang tsansa na maging ang curtain na yon or ang maging ang barrier technique na ginagamit nila para maging invisible ang Nonax ay mai-turn off. Kaya naman although hindi pa rin yun makikita sa naked eye ng mga normal na tao, para sa mga sorcerers, mataas ang tsansa na makita nila yon kapag naibaba na ang veil. Kaya kung gusto daw yun makita ng dalawang ito, kailangan nilang pumunta sa Mount Kurumayama dahil doon naroroon ang mothership. Matapos ang conversation na yun ay nagtataka si Yuka bakit parang napaka-cooperative daw ng kriminal na in-explain naman sa kanya ni Tsurugi na alam naman daw siguro nitong si Yuka kung ano ang heavy punishment sa mga jujutsu sorcerers na nagiging mga kriminal na hindi pa dito na-specify guys pero most likely death penalty o hindi kaya mas malala pa na punishment yon. Kaya naman daw sa mga higher ups, sa iba pang nasa loob ng Jujutsu headquarters, hindi basta-basta nagsasalita ang kriminal. Pero sa kanilang dalawa umamin ito dahil may binabalak itong mas masama. Binabalak nitong mag-create ng malaking gulo sa pamamagitan ng pag-leak ng information na yon na kung saan mayayanig nito maging ang Jujutsu Tech at sa pamamagitan nun makakatakas siya. Dumating naman ng kinabukasan at pumunta nga ang dalawang ito sa Nagano Prefecture sa Mount Kurumayama Highlands. Nagtataka dito guys, itong si Yuka. Bakit kailangan pa daw nilang pumunta sa pinakatuktok ng mountain? Paano kung nasa baba lang daw ng mountain ang spaceship na yon? Nasinagot naman itong si Tsurugi na tulad daw ng mga flying saucers, palagi naman daw ito naglaland sa pinakataas, sa peak ng mga mountains. And since nakahubad nga dito guys ang damit ni Tsurugi, napukaw na naman ng ring ang atensyon nitong si Yuka na agad namang sinabi nitong si Tsurugi na wala siyang balak na ibalik ang ring na ito kay Yuka for now. Habang sinasabi na tulad daw ng kanyang lola na si Maki, tulad ng ginawa ni Maki na kahit na ipinagtatabuyan at itinapon siya ng kanyang sariling clan, pinatunayan niya pa rin na malakas siya at hindi siya sumuko. Gusto din daw niyang maging katulad ng lola niya na si Maki.
At dito nga guys, nagkaroon ng parabang konsepto ng kung ano talagang tumatakbo sa dalawang ito. Ang isa, gustong maging malakas para makuha ang ring. Ang isa, gustong maging malakas para maibalik ang ring sa kanyang kapatid. Na magkaiba man ng perspectives nila, pareho lang sila ng goal. At hindi nagtagal, tulad ng sinabi ng kriminal, at exactly 8 PM sa lugar na ito, nagpakita at nag-appear na ang Nonax, ang mothership ng mga Simurians. Napakalaki, napaka-massive guys, isang rectangular na parabang poste, parang nakalutang na kahoy lang na hindi nyo talaga aakalain na isang spaceship ng mga alien. Dito na naniwala ang dalawa nang makita nila ng kanilang sariling mga mata ang spaceship ng mga aliens na tinutukoy ng kriminal. Dito din nila na-realize na napakadelikado nito. Dahil kung totoo nga na ito ay isang Sukuna level threat, napakalakas ng mga aliens na ito. Especially kung ang lahat ng 50,000 ng mga Simurians na nasa loob ng Nonax ay lahat marunong gumamit ng same type ng power ng sorcery. Naiintindihan at alam na alam din nila na kung ang isang Sukuna level threat na tulad nga ni Sukuna, ang nakatalo lamang ay ang pinakamalalakas ng mga sorcerers na kinabibilangan ng kanilang lolo at lola na si Yuta at Maki. Paano ngayon nawala na sila? Sino nang papalit sa dalawang yun? Sinong pipigil sa mga aliens na ito? Kaya from here on, nabuo ang isip ng dalawang ito na kailangan nilang maging malakas, kailangan nilang maging katulad ni Yuta Okutsu at ni Maki Zenin para mapigilan ang threat na ito. Ngayon magkakaroon naman guys ng switching of scenes at makakarating naman tayo kay Maru at sa kanyang kapatid na si Cross. Nagkaroon ng konting chit-chat and conversation sa gitna ng dalawang ito habang ine-explain at tinatanong naman itong si Cross kay Maru kung anong findings niya sa ginagawa niyang investigation. Sinagot naman ni Maru ng napakasimple, napaka-polite na normal lang daw ang mga humans. Marunong gumamit ng sorcery ang ibang jujutsu sorcerers, merong mabubuti, merong masasama. Pwede silang mamuhay kasama ang mga ito. Pero gusto pa rin talagang ipagpatuloy nitong si Cross ang ginagawang investigation at ang pagpapanggap nitong si Maru. Na sinagot naman nitong si Maru na bakit pa daw, na sinabi naman nitong si Cross na hindi daw karapatan at walang sapat na information itong si Maru para magdesisyon na tama lang na mabuhay sila kasama ang mga Earthlings. Dahil kung hindi daw magmamatch ang mga Simurians at ang mga Earthlings ng kanilang philosophies ng kung anong right and wrong, hindi nila pwedeng piliin na mamuhay kasama ang mga ito. Na kung ganun nga ang sitwasyon, ang binabalak nilang coexistence ay pwedeng maging conflict. Kaya naman dito na kinabahan itong si Maru habang sinasabi na kahit anong mangyari, hindi sila pwedeng mag-result sa conflict. Kaya naman kung gusto daw makatulong nitong si Maru, ipagpatuloy niyang investigation niya. Kumuha siya ng information para makatulong siya sa decision making na gagawin ng mga higher ups ng Simuria. Dahil na rin guys, sa hindi pa naman pabalik ngayon itong si Cross sa loob ng Nonax, inakit siya nitong si Maru na bakit daw hindi sila kumain ng breakfast ng magkasama bukas dahil naka-figure out, nakatuklas daw siya ng napakaraming masasarap na mga Japanese cuisines. Na dahil nga napakaseryoso, napaka-cold ng kapatid niya na si Cross, hindi ito pumayag habang sinasabi na busy daw siya. Ang magkapatid naman na Okutsu bumalik na sa loob ng Jujutsu headquarters at binabalak na nilang pumasok. Pero nakalimutan dito guys nitong si Tsurugi ang kanyang high school pass. Kaya naman hindi siya basta-basta makapasok sa loob ng entrance. Kaya naman habang iniisip at pinaplano niya na kailangan niyang mag-relink ng kanyang pass, naalala niya ang binabanggit nila ni Yuka na tungkol sa pag-confront dito kay Maru tungkol sa pagiging isang alien. Pinuntahan niya to sa labas at nakita niya na nakatulala ito mula sa roof ng building. Nilapitan at tinangka itong kausapin itong si Tsurugi habang sinasabi na kung mananatili daw itong si Maru na nasa bingit ng building na ito, kapag nakita siya ng ibang mga tao sa ibaba ay aakalain nila na baka nagtatangka itong tumalon at baka tumawag pa daw ito ng polis. Habang binibiro itong si Maru na ano daw ba ang tawag nila sa term na yon sa ibang planeta o sa planeta na pinanggalingan niya, na para bang indirectly kino-confront, indirectly tinitrigger at may gustong i-confirm itong si Tsurugi dito kay Maru. Pero hindi niya ina-expect ang sagot nito. Ang sagot ni Maru, "Don't talk to me. Shut up and be quiet." At ang dahilan kung bakit impolite at napakabastos ng sagot nitong si Maru ngayon is that hindi talaga ito si Maru guys. Makikita nyo na ibang marka nito sa muka, iba ang hairstyle nito. Hindi siya para bang naka-hairband lang kung hindi nakapuyod. Hindi ito si Maru, kung hindi ang kanyang kapatid na si Cross, na it's as if
for a temporary moment nagpalit sila ng posisyon para siguro matingnan nitong si Cross kung anong tinutukoy, kung anong sinasabing information nitong si Maru na dahilan kung bakit napikon si Tsurugi. Pero hindi niya na ito nagantihan dahil bigla na lamang umalis itong si Cross matapos nitong magsalita. At dito nagtatapos guys ang chapter 2. Para naman sa chapter 3, kailangan na lamang nating antayin ng spoilers na hindi magtatagal guys, marirelease din agad. And once na ma-release yun, asahan nyo na unang-una tayong magre-release ng review sa video na yon. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na rin yun ang bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.